Ang tanong ko pa, Bro Will, karagdagan po. Yun po bang mga ministro diyan sa MCGI, nagtuturo po ba sa kanila pong pagsamba o si Soriano lang po ang nagtuturo? Kung hindi po nagtuturo, ano pong dahilan po noon? Anong Mas, purpose ng mga ministro ng MCGI? noong araw, noong mga 1990, teksto pa ang mga manggagawa, yung mga ministro sa mga pagsamba, prayer meeting. Pero dumating yung time na nagpasya ang pamunuan na ilagay na lang sa CD. Ire-record na lang sa CD at si Soriano na lahat ang magpapaksa sa prayer meeting, pagsamba. Kasi para daw maiwasan na mayroong ibang manggagawa na magtatawid ng ibang diwa sa kapatiran. Para daw si Brad Eli lang talaga ang mapapakinggan ng mga miyembro. Pero ang totoo lang dun talaga, iniiwas lang ni Soriano na masilip si KDR. Kasi at that time, may mga manggagawa maaayos magpaksa, mahuhusay magsalita sa kapatiran. Masyadong maiiwan si KDR ng mga manggagawa na nahahasa sa pagtitekso, pagpapaksa. Kaya ang naging pasya ni Soriano dyan, ipantay na lang kay KDR lahat ng mga manggagawa, mga ministro. Kaya ang nangyari, kumbaga sa halaman, nabansot lahat ng mga ministro manggagawa sa MCGI. Wala ba kawili na record talaga si KDR na nakipagdebate kahit isang beses? Kuya Will, kung may ministro po sa MCGI, ano po ang kaukulan? Ba't pa naglagay ng mga ministro sa iba't ibang lokal diyan sa MCGI? Ano pong purpose nila diyan? Yung mga ministro, ano sila, yung pagdating sa magpapapasok ng pera, mangungulekta ng pera, yun ang trabaho nila. Ano po ba talaga ang ikinamatay ni Eli Soriano po? May nilabas po ang mga exeter sa Broccoli TV na death certificate. Ang kinamatay niya ay atake sa puso. Yun po yung nailitaw na death certificate. Atake sa puso ang kinamatay ni Brad Eli. Sa palagay niyo po, Kuya Will, totoo po kaya yun or alibay lang po? Na Na ang kinamatay ni Eli Soriano ay atake sa puso? O para sa inyo po, ano po tingin niyo? Kung totoo po ba yun or hindi? sa akin kasi may dokumento silang na retrieve at yun ay sinasabi naman ng mga exeter na talagang ginastusan nila para sila magkaroon ng kopya. Ako naniniwala ako dun sa dokumento na yun. Totoo din po ba, Kuya Will, na si Soriano po ay kinremate po? Yan po kasi yung usap-usapan po. Alam nyo, yan yung isang matagal ko nang hinihintay kay KDR. Bakit masyado siyang tsuhin niya naman yun? Bakit ayaw pa niyang linawin yan? Para yung mga miyembro tuloy hindi na nagkakaroon ng kani-kanyang mga haka-haka. May kasabihan tayo, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Pagka doon lang, masusubukan mo si KDR, hindi niya kayang ipagtapat yung tungkol sa naging kamatayan ng tiyuhin niya, paano pa magiging matapat yan na taga-akay? Paano pa magiging tapat yan na leader? Tsaka ba't hindi, excuse po, ba't hindi man lang inuwi rito, mas maraming mag-aabang sana sa kanya rito. Meron din kasi siguro si KDR na pagka naiuwi pa yung tiyuhin niya, di mawawala pa sa kanya yung atensyon ng mga miyembro, makakahati pa niya yung namatay sa atensyon. Ganun naman ang ugali ng mga leader na yan. Ayaw nila Sayang, naka-ready na pa naman si Amorao, susunduin po siya. Ang nakakapagtaka, Kuya Brad Willie, kung halimbawa asthma lang naman talaga kinamatay, ano bang masama kung i-public o sabihin sa tao yun? Para lang alam ng tao na namatay dahil sa asthma o dahil sa atake sa puso. Wala namang wala namang deal, di ba? Hindi big deal, ba't kailangang ilihim, hindi pinakita yung burol, at inilihim Brad Willie, ano bang tingin nyo doon? Ito mga kasama, namatay si Ka RD Manalo, 'di ba? Sinapubliko. May spokesperson ng INC sinabi kung ano ang dahilan ng kinamatay ng Ka RD Manalo. Namatay ang Papa sa Roma, sinapubliko, 'di ba? Pero pagdating kay Soriano tahimik na tahimik.
At ang sabi iilan lang na mga miyembro ang nakaalam at binigyan ng pagkakataong masilip, masilayan yung labi ni Soriano. Pinagkaitan yung maraming mga miyembro dito sa Pilipinas. Doon pa lang makakapag-isip-isip na yung mga miyembro. Bakit ganun? Bakit ganun ang ginawa sa kanila? Di ba dapat sa iglesia parang isang pamilya yan? Di ba? Ganun ang tinuturo. Pamilya, magkakapatid. O bakit noong namatay si Soriano kahit ba nasa Brazil, pwede namang gumawa ng online lamay, online burol. Ang St. Peter nga, mayroong ganung online burol Ba't hindi ginawa kay Soriano yon? Kahit nga puntahan pa ni KDR, hindi na siya nag-abala na pumunta pa ng Brazil Mag-iisip ka talaga. Merong hindi magandang relasyon na ang magtiyuhin. Buhay pa si Soriano. Kuya Bro Willie, pwede po bang magtanong po? Hello. Kuya Hernan, teka lang po. Kuya Browell, kung hindi niyo lang po mamasamain yung tanong ko po, sana tulutan niyo po itong tanong na sagutin. Meron po kasi kaming napakinggan na isa pong testimony ng isang MCGI exeter. Ang iba pa nga doon ay relative. Totoo po ba na yung si KDR at yung si Soriano ay hindi po straight? O may kumbaga, bigatan na po natin, bakla po? Napakinggan niyo po. Napakinggan niyo po yung sinabi ng Exeter. Opo. Kasi ganito sabi ko nga, pagka mayroong usok, may apoy. Yung issue na yung tungkol kay Brad Eli, na siya tinatawag na bakla, sa haligid suhay pa yon, pinag-uusapan na. Sabi ko nga, hindi pa tayo mga ipinapanganak. Issue na yung matagal. Hindi mamatay-matay, hindi matapos-tapos na issue tungkol kay Brad Eli. Ngayon, yung tungkol kay KDR, nag-asawa si KDR di ba? Kaya lang, hindi naman siya pinalad na magkaanak. Yun ang alam ko kay KDR. Nakapag-asawa pero hindi naman naging anak. Dagdag po na katanungan po. Kaya po ba hindi... teka lang, may asawa po ba yung si Soriano o talagang wala pong asawa yan? Walang asawa si Brad Eli na babae. Hindi siya nag-asawa. Oo. May laman. Talaga na bang ang asawa babae, di ba? Wala naman tayo makikitang marriage certificate na marriage ang pinakasalang babae. Yun Ito po, dagdag ko pong katanungan po, Bro Willie. Yan po ba isa sa dahilan kung bakit meron siyang tinuro na aral noon na bawal mag-asawa sa di pa ata dating daan yun kundi di ko alam yung pangalan ng relihiyon ni Soriano noon. May tinuro ba siyang bawal mag-asawa noon? Noong mga 1990 na ako'y napamiyembro sa samahan, talagang bawal mag-asawa. Sinasabi yan ni Soriano kasi ang dahilan niya, meron nga malaking kapighatian na iwasan na mag-asawa kasi mahirap ang buhay. Yun ang turo ni Soriano. Kaya lang noong si KDR na mag-asawa, yun ang unang lumabag doon sa ipinagbabawal ni Soriano. Yun na-obliga si Soriano na magluwag na ng turo. Payagan ng mag-asawa yung mga ministro, yung mga manggagawang malapit sa kanya. Ang tanong ko pa, Bro Will, karagdagan po. Yun po bang mga ministro dyan sa MCGI, nagtuturo po ba sa kanila pong pagsamba o si Soriano lang po ang nagtuturo? Kung hindi po nagtuturo, ano pong dahilan po noon? Anong purpose ng mga ministro ng MCGI? Noong araw, noong mga 1990, nakakapag-teksto pa ang mga manggagawa, yung mga ministro sa mga pagsamba, prayer meeting. Pero dumating yung time na nagpasya ang pamunuan na ilagay na lang sa CD. Ire-record na lang sa CD at si Soriano na lahat ang magpapaksa sa prayer meeting, pagsamba. Kasi para daw maiwasan na mayroong ibang manggagawa na magtatawid ng ibang diwa
sa kapatiran. Para daw si Brad Eli lang talaga ang mapapakinggan ng mga miyembro. Pero ang totoo lang dun talaga, iniiwas lang ni Soriano na masilip si KDR. Kasi at that time, may mga manggagawa maaayos magpaksa, mahuhusay magsalita sa kapatiran. Masyadong maiiwan si KDR ng mga manggagawa na nahahasa sa pagtitekso, pagpapaksa. Kaya ang naging pasya ni Soriano dyan, ipantay na lang kay KDR lahat ng mga manggagawa, mga ministro. Kaya ang nangyari, kumbaga sa halaman, nabansot lahat ng mga ministro manggagawa sa MCGI. Wala ba kawili na record talaga si KDR na nakipagdebate kahit isang beses? Kahit nga sumagot sa tanong, walang record eh. Kahit yan programa para yan sumagot sa tanong. Kuya Will, kung may ministro po sa MCGI, ano po ang kaukulan? Ba't pa naglagay ng mga ministro sa iba't ibang lokal diyan sa MCGI? Ano pong purpose nila diyan? Yung mga ministro, sila, yung pagdating sa magpapapasok ng pera, mangungulekta ng pera, yun ang trabaho nila. Lalo na si Lester Reyes, Isang tanong malungkot. na, brother, may isa pang tanong. Siyempre, gusto natin makabalik ulit si Kawili. Kawil, meron dito parang nagbibida-bidahan na MCGI, si Elipin. Yung daw pinakamagaling nila dito sa MCGI ngayon sa TikTok eh. Okay lang ba sa'yo na magkaroon kayo ng parang dialogue o discussion ni Elipin? Okay ba sa'yo? Ako moderator? Tiwala ka ba sa akin? Wala naman akong mapapala sa kanya, kapatid eh. kasi sabi ko, siya ba ang nagre-represent ng MCGI? Ayun nga, sabi ko nga rin sa kanya, hinahamo ko siya ng debate, dapat pirmahan niya muna na siya ang representative. Kumbaga sa sugal, wala siya puhunan. Taya yun eh. Wala naman taya. Bakit ka papa? Bigyan natin magtatanong daw po si Kuya Midan. Kuya Midan, tanong na po kayo. Kuya Midan, go ahead. Dalawa lang ang katanungan ko, Bro Willie. Una po ay tungkol po doon sa aral na itinataguyod ni Soriano noong kayo pa'y kasakasama niya. Dahil naging trending po doon sa social media noon na si Soriano daw ay Diyos. At yung pangalawang katanungan naman po, baka pwede niyo po kaming bigyang linaw sa paanong paraan po paanong paraan po nabuo yung magazine ni Soriano na alam niyo na po yun, mga star po yun eh. Alam nyo yung tungkol sa Diyos, na may video naman yun eh, na sinabi naman talaga ni Soriano yun na kahit siya Diyos din eh. Diba? Kasi ang kanyang paniniwala, maraming Diyos. Maraming Diyos. At pag ang tao ay ang salita ng Diyos ay tinanggap, tinatawag ding Diyos yung tao na yon. Hindi niya naunawaan yung talagang kahulugan ng nakasulat sa Juan 10:34-35. Kumbaga, paliwanag na galing sa isip ni Soriano. Kaya yun ang kanyang pinaniwala sa mga miyembro na basta ikaw ay tumanggap ng salita ng Diyos, Diyos ka na rin. Kaya nga, nung araw nagiging bukang bibig ng mga miyembro. Pag halimbawa, ikaw ay dumalaw sa isang lokal, sasabihin ng mga miyembro, ay salamat, dinalaw tayo ng isang Diyos. Naloko na. Naloko na eh. Sa YouTube, sikat yun. Brad Willie, Naloko na. Pa-next po ako. ako muna bro, Kaya ganito Brad Willie, no? Ang itatanong ko lang, yung bang magazine ni Bonjing na tinatawag na King of Egypt, matagal na po bang na-publish yun, kapatid na Willie? At kailan po na-publish po yun, Brad Willie? Nandun pa po ako sa MCGI, na-publish na po yung King of Egypt na yan. At nabanggit ko na dati yan. Nung ako na kay Don Manolo Fabis pa, pero ang isang caller, gusto sana ako maipit dyan sa magazine na yan. Ang tanong Brother Willie, mababasa ba na si Moses, King of Egypt, naging hari sa Ehipto? Natunugan ko na may hawak na magazine na Believer Magazine. Sinabi ko lang doon sa programa ni Don Manolo na kung nabasa yan, wala akong pakialam. Ako sa Biblia kita. Sa Biblia kita, madalhin. Kasi, Bakit ako minumute?
Pwede ba namang maipit ako dahil lang kagagawa ni King? Muling ko lang ito si Iyakan si Willie. Bro fighter, wag kang bastos Wala ba dito, ka ba bro. kay fighter? Ibaba niyo po Ibaba yan. niyo na po, baba niyo. Ibaba niyo yan. Yung pangalawang katanungan ko, bro, Bastos Willie. talaga itong mga MCGI na ito. Oh. Sige po, kapatid na Willie, tuloy lang po ninyo ang pagsagot po. Oo, edi ganito. Nung sa programa ni Don Manolo Pabis, merong caller doon, iipitin ako dahil hawak ko yung Believer Magazine. Edi natulugan ko na yun ang ipang iipit niya. Kaya sabi ko sa kanya, kapatid, kung saan mo man nabasa yan, wala akong pakialam. Sabi ko ganon. Dito sa programa ni Don Manolo Pabis, Biblia ang batayan dito. Kaya dapat na ako sa Biblia. Sa Biblia tayo mag-usap. Sumang-ayon si Don Manolo. Sabi ni Manolo Pabis, ay talagang Biblia ang pagbabatayan dito sa programa, hindi kung ano-anong babasahin. Tapos ang usapan. Ngayon, nung pumunta kay Brad Eli sa opisina, sabi ko, Brad Eli, nagka-problema po sa programa ni Don Manolo Pabis. Ano, naipit ka ba? Hindi naman ho. Meron ho ka ako ganito, pinakita ko yung Believer Magazine, Moses King of Egypt. Sabi ni Brad Eli sa akin, sinong bobo ang may kagagawan yan? Sabi ni Brad Eli. Oo. Sinong bobo ika? Walang isip ang may kagagawan nito. Ni Eliseo Soriano na dalawa po yun eh. Hindi natuloy yung Comics. pangatlo. Comics. Oo, yung comics. Actually, may kopya ako noon. Ang gusto ko para maano yun eh, ma-resolve ba? Mabueltahan. Ano yung mga naging paraan ni Eliseo Soriano, Bro Willie, para ma-erase sa tao yun? Alam ko po ay tumakbo sila sa korte para yan ay mapigilan. Nung panahon na yun, alam ko po ay sila itumakbo sa korte. Pero Para opo, mapigilan. napasin ko lang kapatid na Isaac no, tsaka controversy. Hindi naman Sige po. Tuloy lang po kayo, kapatid na Hernan. Sige po. Hindi, may napasin lang ako kapatid. Ako'y hanga dito kay kaibigan Willie. No? Kaya lang, parang nagiging unfair kapatid na, sorry I'm just being balanced. Kasi parang ang nakikita ko, kaibigan ko yan sila Robin, sila parang ang nagtatanong na lang na pinapayagan mo, mga iglesia ni Cristo. Dapat, para maging special lalo si kapatid na Willie, bayan natin ibang magtanong, lalo na yung kanyang mga dating kasama. Kasi magiging Thursday kapatid na, Isaac, sandali kapatid na Isaac. Kasi magiging imbalance ka kapatid. Mapupula ka niya. Ang medyo magulo kasi yung pumapanig. Ako sasagot. Ako bahala kapatid. Ako bahala kapatid. Hindi kapatid. Di gawin natin pagbastos, di baba natin. Pero kapatid, for your kasi hindi lumalabas yung huset galing ni kapatid na Willie. Siyempre, iisipin nyo na, nagkukunay ba niya si Willie at si mga iglesia ni Cristo. Siyempre, lahat na sasabihin niya, negatibo. So, dapat, para maging maganda at balanse ang iyong programa, dapat bigyan natin ng pagkakataon nyo. Kasi nakikita ko, lahat na nandito sa taas ngayon, puro mga kaibigan natin iglesia ni Cristo. And that is very unfair to the program. Magulo kasi ang MCGI. Alam natin yung kapatid, alam natin matitino ang mga TR. Wala namang problema ang mga TR. Ang sinasabi ko, kayong dalawa, mapupula kayo niyang kapatid Kasi ang nasa taas, puro iglesia ni Cristo, tapos ang tanong nyo kay Soriano. Hindi. Diba? Huwag ka na Hindi, magugulo ka. kapatid. Nakita mo naman kung gaano sila kagugulo ka usap. You have the authority, bro. We have the authority. We have the authority. Pagyan natin ng pagkakataon. Ibaba na lang. Oo, kasi pangit Akin para ako na... Hindi, unang-una, ang nagpag-guess kay Brad Willie si Isaac. Hindi naman inopen to para sa kanila. Di kung gusto nila, i-invite nila si Brad Willie, doon nila sagupain. Hindi naman dapat sila ang masunod Hindi ganun kapatid. Ganito na lang, no? Teka lang, controversy. Teka lang, Hernan, para hindi tayo magulo. Nangako na ako kay Bro Willie kanina na ayusin ang platform kasi yun ang hiling niya sa akin. Maayos Teka lang, Hernan, saglit lang bro. Ngayon, nagpapakit ako ng mga MCGI, ayaw naman nilang umakyat, Bro Hernan. Paano to? Anong gagawin natin dito, Hernan? Sige, bigyan natin ng pagkakataon kaya ni Ka Willie ang sagutin ngayon. Para at least hindi lang iglesia ni Cristo. Kaya nga ayaw naman nilang umakyat. Di bang pastor, di bang mga religion, di pakitin natin. Para maging special yung araw natin kay kapatid na Willie. Kasi tingnan mo ikaw, lumabas ka kay Soriano, si Controversy lumabas kay Soriano, tapos ang mga nagtatanong, puro iglesia ni Cristo, parang lumalabas, very unfair. So, gusto ko lang naman bro, bilang magkakaibigan tayo,
Oo, maging maayos yung ano, yung treatment. Sige, natin. eto si Mahiwaga. Magtatanong daw si Brother Mahiwaga. Ito, Katoliko ito Oh. Eh, sige Brother po, Isa, Mahiwaga. tapusin ko lang yung pangalawang tanong ko. Sinidan mo na, patapusin niya muna daw muna kanya. Sige. Mamaya Yun nga ang itinatanong ko, Bro Willie. Di syempre sa poder ni Eliseo Soriano, gagawa sila ng paraan at nabanggit nga po ninyo na pumunta ng korte. Pero sa korte, malalim ang proseso. Kailangan pong alamin sino nagpakalat niyan, paano nabuo. Kasi napakadetalyado po eh. Kahit hindi na po kayo magbigay ng pangalan, mabigyan nyo lang kami ng, kumbaga ay, iba pa rin po kasi kapag sa inyo nang galing, sapagkat katuwang kayo ni Eliseo Soriano nung araw. Alam nyo, kapatid, mismo naman si Brad Eli nagsasalita noon na meron silang mga nilalapitan na mga nasa korte at kahit maglagay, maglagay. Yung magbibigay ng bribe. Meron namang video niyan. Aminado si Soriano na fiscal, judge, nilalagyan. Hanggang doon na lang po kapatid ang aking sagot dyan. Kung papaano po napigilan yung ano na yon, yung kumakalat na yun na. Di ba maganda para tanong na lang natin kay Kawili, umiiwas nga siya sa live na ganyan kasi baka makasuhan siya eh. So maganda tanong na lang natin, aral, Biblia, aral na lang bro. Ito si Kuya Francis, no? MCGI ito, Kahernan, no? Kuya Francis, magtanong ka kay Willie, basta wag ka lang magulo, bro, ka Francis, go. Kuya Francis, sige na, tuloy. Tanong ka lang kay Willie. Baba na po ako Salamat, Bro Willie. Salamat. Hindi ako magtatanong. Kasi kahit magtanong ako, titinay lang naman kasi. Kasi Hindi pala alam natin, magtatanong, hindi pababain na nagsasabi. yan. Hindi pala magtatanong eh. Ay, puros Eh, kayo kasi may mga bisita tayo INC eh. dito Paano bang gagawin natin? Pababain mo na bro. Basta hindi magtatanong, akit pa uli. Yan. Hindi ako ma-epal kapatid. Meron ako sariling programa kaya lang. Ang sinasabi sa kaibigan ko. Pwede na ba ako kasi kayo na pa ako. Hindi, kapatid na Teka Mahiwaga. lang muna, O, ikaw Bro naman. Mahiwaga. Ito muna si Bro Fighter. Brad Fighter, ikaw na magtatanong kay Brad Willie. Ayusin mo pagtanong mo, huwag kang magmumura at saka huwag kang magagalit dito. Ay, kupal, huwag kang Sige. magsasalita na nagbumura ko, no? Willie, Nakita niyo na Hernan. Bakit ayaw namin magpakit ng MCGI? MCGI? Ipinakikita nila ang pagiging requirements ng MCGI kung ano ang Alam nyo, makasingit lang, makapagsalita lang. Alam nyo, noong Sabado, nagkausap kami doon sa group chat. Hindi ko talaga personal kakilala itong mga nag-imbita sa akin. Wala pa kaming pagkakataon na kapag-usap talaga. Nagkaroon kami ng mahabang oras. Ngayon, nag-invite sila sa akin noong Saturday na kung pwede, sa TikTok. Wala nga akong TikTok Naobliga pa akong gumawa ng TikTok para lang mapagbigyan itong mga dating kasama na nag-imbita sa akin. Ngayon, ang aking sinabi lang, sana ako maging maayos naman yung pagbisita ko dyan sa inyong, inyong programa. Kasi ako, nai-invite din ako sa ibang mga programa, Broccoli TV, yung kay Dark Knight. Maayos ang aking pagbisita ron kasi maayos nila akong tinatanggap doon. Ang sinasabi nila, Brother Willie, kami bahala. Bisita ka namin, hindi kami papayag na ikaw mabastos kasi dumayo ka sa aming bahay Ngayon, yan ang inaasahan ko dito kay Isaac Newton, yung nag-invite sa akin na magiging maayos naman yung aking pagbisita. Ngayon, pagdating sa MCGI, wala tayong aasahan na sila magiging maayos sa akin. Oo, dahil dati kami magkakasama at sila marami silang nadinig na mga sinabi laban sa pagkatao ko, paninira. Kaya hindi natin naasahan na sila magiging malumanay pagka sila nakaharap ko dito, nakipag-usap sa atin. Kumbaga yun given. Uncle, isang tanong lang ako sana. Kay Brother Will, gusto lang akong... Sige po bro. Sige po. Ayan, Brother Will, good evening. May isa lang akong tanong. Yung patungkol doon sa nabanggit ni Kaeli, doon sa patutot, bakit niya parang binawi yung patungkol doon? Ito po yun Ang natatandaan ko yung tungkol sa 666 sa Antichrist.
Papa sa Roma ang tinuturo dyan ni Brad Eli. Pero dahil nanonood siya rin sa aking mga video, nagbigay ako ng mga argumento na sa panahong ito mahirap na ituro kung sino ang Antikristo. Nakubisi ko si Brad Eli. Kaya bago siya pumanaw, bumawi si Brad Eli na hindi pala Papa sa Roma ang Antichrist. Yun po yung Ayun, natatapos. Ang problema, Brad Willie, sino kapalit? Kumbaga, dapat may ano yun parang alternative ba? Dapat may kapalit. May maituturo silang sino ang katuparan, ganun. Ganun nga. Si Brad Eli, nakamatayan niya na wala siyang naging nabalangkas na aralin patungkol doon. Kaya nga itong si KDR, mahihirapan talaga siyang lumitaw kasi mismo siya hindi niya alam kung saan siya titindig o ano tatayuan niya dahil nga doon sa mga pabago-bagong pagpapaliwanag turo ni Brad Eli.